Magandang gabi po, Sir Neb. Kilala po ako sa amin sa pangalang Matilda, isang certified labandera sa aming lugar. Hindi ko po kinakahiya ang aking trabaho dahil yon ang bumubuhay sa pamilya ko. At sa trabahong yun ko rin naranasan ang kababalaghang hindi ko na makakalimutan. Nangyari po yun nang mamasukan ako sa pamilya Hernandez. Parehong negosyante ang mag-asawang Hernandez. Subalit nang maaksidente ang amo kong lalaki ay naging baldado na ito. Ang amo kong babae na lang ang nagpatuloy ng negosyo nila. Ramdam ko po na hindi matanggap ng amo kong lalaki ang kanyang sitwasyon na nananatili na lang sa wheelchair. Ilang beses ko po silang narinig na nagtatalo. Gayunpaman, hindi naman nagbago ang pakikitungo nila sa akin sa kabila ng kinakaharap nila na problema. Pareho pa rin silang mabait sa akin at palabigay ng kung ano-ano. Hanggang isang hapon, habang nagdadryer ako ng mga nilabhan ko, ay nagulat ako nang makita kong nakatayo sa pintuan ng laundry area ang amo kong lalaki. Napatingin agad ako sa mga paa niya. Sabi ko, "Sir, nakakatayo ka na pala." Hindi sumagot ang amo ko. Napalingat ako nang matapos ang pag-ikot ng dryer at sa muling pagtingin ko sa amo ko ay wala na ito sa pintuan. Nagtaka talaga ako noon. Matapos ang ginagawa ko ay pinuntahan ko si Sir sa madalas niyang pwestuhan doon sa may terrace. Wala siya roon. Hindi ako mapalagay sa nakita kong pagkakatayo niya doon sa may pintuan kanina. Kaya sinilip ko ito sa kanyang kwarto. Napasigaw na lang ako, Sir Neb, nung makita ko yung amo kong lalaki na nakalaylay na ang ulo mula sa kanyang wheelchair. Nasa kamay pa nito ang isang botelya na siya marahil niyang ininom para wakasan ang buhay niya. Sir Neb, iniisip ko pa rin hanggang ngayon kung talaga nga bang nakatayo ang amo ko at napuntahan ako sa laundry area o multo na lang niya ang nakita ko. Ang sabi ng amo kong babae, marahil ay namaalam lang ito sa akin bilang matagal na nila akong labandera. Sobrang naawa ako sa amo kong yon. Napakasipag niya, Sir Neb. Kaya siguro hindi niya kinaya yung pagiging baldado niya. Marahil pakiramdam niya ay wala na talaga siyang silbi. Kaya napagpasyahan niya na lang na magpatiwakal.